Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga listeners dito sa Pinoy Creepy Tales at sa mga admin lalong-lalo na sa ating narrator na si Giancarlo na ubod ng bait at pogi pa. Sana all. Lagi akong nakaantabay sa mga ibinabahagi ninyong mga kwento dito sa inyong channel. Kaya naman naisipan ko na din na magbahagi ng aking personal na karanasan. Mahilig akong makinig ng mga kwentong katatakutan pero kapag pala ikaw na mismo yung makakaranas nito ay talaga namang kilabot at takot ang iyong mararamdaman. Ito ay tungkol sa kwentong aswang na nangyari dito sa bahay namin sa probinsya sa Visayas. Taong 2015, summer kaya walang pasok sa eskwela na mangyari itong aming karanasan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Prince. Halos yan din kasi ang tawag sa akin ng mga kakilala ko dito. Dahil nga sa walang pasok ng mga panahong ito, ay nagbakasyon ng mga pinsan ko na sina Alex at Greg dito sa aming lugar. Mula sila sa Maynila at doon nag-aaral at naninirahan. Nakagawian na naming pamilya na kapag walang pasok ay magbabakasyon kami sa kanila o di kaya naman ay sila dito sa amin. Ako personally naniniwala sa mga elemento, aswang, multo at kung ano-ano pa. Pero yung mga pinsan ko ay hindi dahil nga sa laking Maynila sila. Biyernes ng tanghali, dumating ang mga pinsan ko kasama ang tito at tita ko na magulang nilang magkapatid. Kwentuhan, kamustahan at agad din kaming kumain ng tanghalian. Nagluto kami ng ilang putahe dahil alam namin na dadating sila. Diyahe naman kung walang nakahain sa lamesa, di ba? Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na kami habang sila mama naman at ang mga tita ko ay nasa kusina pa din. Nagkukwentuhan at nagliligpit ng aming mga pinagkainan. Kami naman nila Alex at Greg ay nasa balkonahe, nagpapahangin at nag-uusap ng mga pwede naming gawin habang sila ay nagbabakasyon dito sa aming bahay o dito sa aming lugar. Dahil sa likas ako na mahilig gumala o lumaboy, ay inaya ko silang maglibot mamayang dapit hapon. Kabisado ko naman ang mga lugar at pasikot-sikot dito at hindi naman delikado ang gumala. Pumayag naman yung dalawang kolokoy at medyo na-excite pa nga dahil ngayon lang daw sila ulit makakapasyal sa palibot ng aming lugar. Madaming pwedeng galaan dito ng mga bundok, palayan, bukid, batis at kung ano-ano pa. Pero mas pinili ko na sa bundok muna sila dalhin dahil maganda ang tanawin lalo na kapag nag-aagaw ang liwanag at ang dilim. Pagsapit ng 4:30 ay naggayak na kaming tatlo at nagpaalam sa amin na maglilibot-libot sa aming lugar. Pinayagan naman kami ng mga magulang namin sa paalala na huwag magpapaabot ng dilim o ng gabi sa kalsada. May mga kapatid akong babae, pati sila Alex at Greg, pero hindi na sila sumama sa amin dahil mas gusto nilang sa bahay na lamang tumambay at magkwentuhan. Pagkaalis naming tatlo ay puro tawanan, halakhakan lang ang maririnig sa amin. Sadya kasi na magkasundo kami kahit na sa Maynila pa sila namamalagi. Dahil nung mga bata pa kami ay dito lang din sila nakatira
at lumipat lang ng madestino sa trabaho si Tito sa Quezon City. Habang naglalakad ay hindi namin alintana ang pagod at init dahil puro lang kami kwentuhan at tawanan. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay bigla akong kinalabit ni Alex, sabay may inginuso at nung sundan ko ito ng aking paningin ay may nakita din akong lalaki na naglalakad papasalubong sa amin. Sa pakiwari ko ay matanda lamang ito ng ilang taon sa aming tatlo. Malaki ang pangangatawan at kayumanggi ang kulay dahil mahahalata naman ito kahit nasa malayo pa lamang ito. Pero habang palapit ito ng palapit sa amin ay unti-unti kaming napapakunot ng noong magpipinsan. Dahil habang magkakasalubong kami ay nakakaamoy kami ng napakabaho sa paligid na parang bulok na karne o kung ano na hindi ko maipaliwanag. At doon siyempong magkakasalubong na kaming tatlo at yung lalaki ay mas lalo pang lumakas ang amoy na hindi kaaya-aya sa aming mga ilong. Pare-pareho kaming mga napatakip ng ilong dahil sa sobrang nakakasulasok ang aming nalalanghap ng mga sandaling iyon. Hindi man sinasadya ay napagawi ang paningin ko sa lalaking nakasalubong namin at nakatitig ito sa amin. Titig na sobrang talas na halos maaari kang masugatan. Napalunok ako ng aking laway dahil parang tinambol ang dibdib ko nang magtama ang aming mga paningin. Tapos nagsisitayuan ang mga balahibo ko ng walang anumang dahilan. Sa isip-isip ko pati, sa kanya yata nagmumula ang amoy na napakabaho. Pero hindi naman barungis ang itsura niya o pananamit. At nung makalayo ito sa amin ay siya din naman unti-unting pagkawala nung naaamoy namin na ubod ng baho. Napansin ko din na ilang minuto din walang kumibo sa aming tatlo nila Greg at Alex. Pero nagkakatinginan kami na parang may mga kaba sa aming mga mata. Nakarating kami sa may bandang gitna ng bundok na pinuntahan namin alas 5 ng hapon. Naghanap lang kami na pwede naming mapwestuhan o matambayan habang nandoon. May dala naman kaming mga pagkain at tubig na maiinom. Mapresko ang hangin at ang tangi mo lang marininig ay ang mga ibon sa paligid. Hindi namin pinag-usapan ang nakasalubong naming lalaki. Pero halata pa din sa amin na may kaba at takot kaming mga nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nabanggit ito ni Alex habang nakaupo kami sa lilim ng puno at mga nagpapahinga. Napansin niyo ba yung lalaki na nakasalubong natin kanina? Tanong nito sa amin. Oo, siya ba yung naaamoy natin? Sagot naman ni Greg habang nakakunot ang noo. Ako naman nakikinig lang sa pinag-uusapan nila habang manakanakang umiinom ng tubig. Ewan ko lang pero masama yung kutob ko doon sa nakasalubong naming lalaki una pa lang. Mararamdaman mo naman yun kapag nakita mo ang isang tao eh. Yung tipo na hindi gagawa ng mabuti. Tuloy pa din ako sa pakikinig sa kanilang magkapatid at tumingin-tingin na lang sa paligid. Kinain ko na yung mga baon namin na pagkain dahil inabot ako ng gutom sa paglalakad habang yung dalawa ay patuloy pa rin sa pag-uusap nila sa nakasalubong naming lalaki kanina. Papalubog na ang araw at nakatambay pa din kami at pinagmamasdan ang buong paligid. Manghang-mangha ang dalawa kong pinsan sa nakikita dahil wala daw makikitang ganun sa kanila. Tuluyan nang lumubog ang araw at napagpasyahan na naming bumalik sa amin habang hindi pa gaanong madilim at tiyak na mahihirapan kami kapag inabutan kami ng 10 oras ng gabi. Tumayo na kami at nagligpit ng mga kalat namin ng mabilisan. Naglalakad na kami ng walang ano-ano'y. Parang nakarinig kami ng mga yabag at nababaling mga sanga sa paligid. Nagkatinginan lang kaming tatlo at tumitingin-tingin sa gilid namin
habang patuloy pa din sa paglalakad. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto ay nakaamoy kami ng napakabaho na katulad ng naaamoy namin kanina nung nakasalubong namin yung lalaki sa daan. Pero this time, yung amoy niya ay parang nasa malapit lang o nasa paligid lang dahil nanunuot yung amoy nito sa mga ilong namin na halos maduwal-duwal kaming tatlo. Hanggang sa napatigil kami sa paglalakad at pagkilos dahil may naririnig kami na tila ba tumatalon-talon sa mga puno sa may gilid namin. Dahil sa madilim ang paligid ay nahirapan pa akong aninagin o hanapin kung saan iyon ang gagaling. Pero nang masipat ko ang isang nilalang na patalon-talon sa mga puno ay unti-unting nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Sinusundan ko mabuti ang nilalang na nakikita ko na nakatungtong sa mga sanga na tila ba napakagaan ito dahil hindi man lang napuputol ang mga tinutungtungan nito. Pati sila Greg at Alex ay nakatutok din ng mga paningin dito at sinusundan ito ng tingin sa pagtalon-talon nito sa mga puno. Pakiramdam ko, noong mga oras na yun, hindi na kami makakauwi ng buhay kasi alam ko na aswang yung nakikita naming magpipinsan na palipat-lipat na tumatalon sa mga puno. Yung kabog din ng dibdib ko halos lumuwa ang puso ko dahil sa labis na kaba o sa labis na nerbiyos. Sibat na tayo mga insan, hindi yan tao, aswang yan! Kinakabahang sambit ko kina Greg at Alex. Pagkasabi ko noon ay agad kaming mga nagsitakbuhan. Hindi na namin ininda mga matutulis na bato o yung mga natatapakan namin na kung ano. Basta, ang importante lang sa amin ng mga oras na yun ay makaalis o makalayo sa lugar na yun. Pero kasabay ng pagtakbo naming tatlo ay siya din namang mabilis sa pagsunod ng aswang na nasa likodan namin na tila ba walang kahirap-hirap na nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng mga puno. Dinig na dinig din namin ang pag-angil nito na parang isang mabangis na hayop. Ang anyo nito ay kulay itim na makintab kaya mahirap itong maaninag sa dilim. At makikita din ang mga ngipin nito na matutulis at mapupulang mga mata. Nagpatuloy kami sa pagtakbo habang nakasunod pa din sa amin ang aswang na humahabol sa amin. Iyon na yata yung pinakamabilis na pagtakbo na nagawa ko o nagawa naming tatlo sa buong buhay namin. Sa pagtakbo namin ay nakakaramdam din ako ng mga sakit sa aking katawan na alam kong sumasabit ako sa mga matutulis na bagay pero hindi ko ito inalintana kaysa naman pagpiestahan kami ng aswang na humahabol sa amin. Walang oras o walang time para mag-inarte. Kaligtasan muna bago ang lahat. Yung haba ng nilakad namin kanina ay mabilis lang naming nakuha sa pagtakbo. Nakakaramdam na kami ng hingal at pagod pero hindi kami tumitigil kahit na nanginginig na ang mga tuhod namin sa labis na bilis ng aming mga pagkilos. Hanggang sa matanaw namin ang bukana ng bundok at ang mga kabahayan na kahit magkakalayo ay may mga ilaw naman. Kaya kahit na tila kakapusin na kami ng mga hininga ay pinilit pa din namin ng aming mga sarili na makadating sa may gawin ng bukana ng bundok. Konting takbo na lang mga insan. Mahina, kinakapos at pilit kong sambit kina Greg at Alex. Nang makaabot kami sa bukana ng bundok at makalapit sa mga bahay ay agad kaming sumigaw na tatlo ng tulong. Hapong-hapo kami na napatigil sa gitna ng kalsada na lubak-lubak habang hinahabol ang aming mga hininga. Napasalampak na ako sa lupa dahil sa labis na pagod at pakiramdam ko konting galaw pa ng aking katawan ay mawawalan na ako ng ulirat. Napatingin kaming tatlo sa bukana o paanan ng bundok kung saan kami lumabas patakbong magpipinsan.
Pilit naming inaaninag ang mga puno dahil medyo malayo na ito sa aming mga kinatatayuan at dahil sa madilim na din ang buong paligid. Natigagal kaming tatlo nang makita namin ang aswang na humabol sa amin na nasa tuktok ng isang puno at pababa ito sa lupa. Pero ang nakakakilabot ay pabaliktad ang ginagawa nitong pagbaba na una ang mukha habang nakatingin sa amin. Hindi kami mga nakakilos dahil sa labis na takot. Dahil kapag sumugod pa ito ay hindi na kami makakatakas o makakatakbo. Dahil kapos na kami sa hangin at nanginginig pa din ang aming mga tuhod sa labis na puwersa sa paggamit sa aming mga binti. Nung akmang makakababa na ito sa lupa, ay siya namang pagdating ng mga tao sa mga bahay-bahay na may mga dalang buntot pagi, itak, at kung ano-ano pang mga armas na katulad ng sibat o kawayan na patulis ang dulo. May mga aso din na kasama ng mga kalalakihan pero hindi na sila pumasok sa loob ng bundok para habulin yung aswang dahil lubha daw delikado. Nakita din namin ang unti-unting pag-atras paitaas ng aswang at pagtalo nito sa mga puno hanggang sa mawala ito sa aming mga paningin ng tuluyan. Inalok nila kami na magpahinga muna sa bahay na halos tapat lang kung saan kami napatigil na magpipinsan. Pinainom ng tubig at pinagpahinga. Nang mahimasmasan kami ay tsaka ko ikinuwento sa kanila ang nangyari. Sinabi ko din na laking Maynila ang dalawa kong pinsan habang taga-kabilang lugar lamang ako at naisipan lang naming maglibot-libot o mamasyal. Nabanggit ko din yung tungkol sa lalaking nakasalubong namin nung paakyat pa lang kami at yung nakakasulasok na amoy nito na tinanguhan naman nila Greg at Alex. Nagkatinginan ng mga taga doon sa lugar na yun bago nagsalita ang isa. Meron talagang gumagala dyan at hindi lang yun isa. Sabi ni Mang Larry na isa sa mga sumaklolo sa amin. Po, isa lang po kasi yung nakasalubong namin sagot naman ni Greg. At isa lang din po yung humabol sa amin. Pahabol naman ni Alex na tinanguhan ko bilang pagsang-ayon. Swerte nyo at yung lalaki na si Kiko lang ang nakainkwentro nyo. Dahil kung ang buong pamilya loob ang natsyempohan nyo, tsak na hindi na kayo makakabalik pa ng buhay dito. Mahabang sagot ni Mang Temyo na halos may edad na din. Napalunok ako ng laway at mas lalong natakot nang maisip ko kung papaano nga kung buong pamilya ang nakasalubong namin sa daan kanina. Yung isa nga lang ay halos panawa na kami ng malay tao sa labis na kaba, takot at pangamba. Sinuwerte lang talaga kaming magpipinsan at hindi kami pinabayaan ng ating poong may likha. Inihatid kami ng mga kalalakihan sa bahay namin at nakauwi kami ng ligtas. Hindi naman kami napagalitan nila mama at papa pero sinabihan kami na dapat nag-iingat lalo pa at hindi naman namin kabisado ang lugar na pinuntahan namin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras sa pakikinig dito sa aming kwento at karanasan. From Prince of Visayas. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!